Yo, what's up mga ka-Prime? Welcome to another video. Kamusta mga ka-Prime? At sulit na taga-suporta ng Pinoy basketball. Kung akala ninyo tahimik ang gilas at ang mga Pinoy hoopers sa international scene, nagkakamali kayo. Dahil ngayon, sunod-sunod ang pasabog. Kai Sotto, kabilang na raw sa highest paid Asian imports, at may viral moment pa na naabot ang board sa depensa. Renz Abando, rumesbak at muling nagpakitang gilas sa dunk contest. Remy Martin officially lumipad na sa Europe. Carl Tamayo pinag-uusapan na bilang KBL MVP contender, at Kevin Kiambao posibleng Rookie of the Year. Mga idol, hindi to chismis lang. Senyalis to umaangat na naman ang Pinoy basketball sa world stage. Kaya wag kang aalis dahil isa-isahin natin yan ngayon. Kung gusto mo sa mga ganitong content, mag-iwan ng like, share at subscribe, at wag na din kalimutan i-hit yung notification bell below para hindi ka mahuhuli sa mga balita na mainit na katulad nito. Simulan na natin. Kai Sotto highest paid? Mga ka-Prime, simulan natin kay Kai Sotto. Dahil kahit anong mangyari, kapag si Kai ang usapan, automatic trending kaagad. Ayon sa mga lumalabas na reports, kabilang si Kai sa highest paid Asian imports at local hybrid players sa liga nila ngayon. Kung ikukumpara sa ibang Asian big men, malinaw na nasa upper tier ang kontrata niya. Anong ibig sabihin nito? Simple lang mga ka-Prime, may tiwala pa rin ang team sa potential niya. Nakikita siya bilang long-term investment, hindi lang height, kundi defensive presence at upside. Pero ito ang nagpabayra. Sa isang defensive play, na-hit ni Kai ang board. Hindi dangka, depensa to mga idol. Literal na abot niya ang taas ng board dahil sa haba ng braso, timing at anticipation. Maraming fans ang napak-comment ng, grabe, parang NBA level reach. Iba ang galaw niya ngayon. At dito papasok ang mahalagang punto. Malinaw ang improvement ni Kai sa mobility, defensive timing, vertical contest, awareness sa depensa. Hindi pa siya perfecto, oo, nandyan tayo. Pero malayo na ang galaw niya kumpara dati. At malaking bagay yan kung gusto niyang magtagal sa international basketball at baka makasilip ulit na mas malaking liga. Tanong sa inyo mga idol, sa tingin nyo ba sulit ang sahod ni Kai o overpaid pa rin? Comment down below. Punta naman tayo kay Renz Abando. Akala ng iba tahimik na sa Renz Abando. Mali kayo dyan mga ka-Prime. Bumalik ang apoy. Sumabak ulit sa Abando sa dunk contest at pinakita na buo pa rin ang athleticism niya. Checklist tayo. Explosiveness, check. Hang time, check. Lakas at tapang, check. Windmill, check. Reverse, check. At panghuli, power slam. Check yan mga ka-Prime. Pero hindi lang to tungkol sa dunk. Statement to na patunay na buhay pa ang laro ni Abando. Still elite athlete, still crowd favorite, still may international value. Kapag ganito ang pinakita mo, automatic na papatingin ng scouts. Europe man yan, Korea o iba pang liga. Tanong, saan nyo gusto makita si Abando next? Europe, Korea o tuloy pa rin ang NBA dream? Punta naman tayo kay Remy Martin. Official na nasa Europe na siya. Official na mga ka-Prime. Pumirma na sa Europe club si Remy Martin. At alam naman natin kapag Europe ang usapan, mataas ang kalidad ng basketball, structured at disiplinadong sistema, mataas ang basketball IQ, at araw-araw laban sa legit pros. Malaking bagay ito hindi lang kay Remy, kundi pati sa Gilas program. Kahit kung sakaling tawagin siya, dadala siya ng European experience, composure, decision making at toughness. Kung maging consistent siya, pwede siya maging isa sa pinaka-importanting guards ng Pilipinas sa future tournaments. Punta naman tayo kay Carl Tamayo, KBL MVP candidate. Grabe yun mga ka-Prime. Sumabog na ang pangalan ni Carl Tamayo sa Korea. Kung dati tingin sa kanya role player lang, ngayon iba na. Consistent scorer, physical sa loob, mas kumpiyansa sa tres, mas matured na decision making. Dahil dito may mga analyst na nagsasabi kung tuloy-tuloy to, possible MVP candidate si Tamayo. At kung mangyari yan, history yan para sa isang Pinoy sa KBL. At panghuli dito naman tayo kay Kevin Kiambao, Rookie of the Year sa KBL. Oo, next Kevin Kiambao. Powerful, skilled, high IQ, versatile, at kahit rookie, hindi nanginginig laban sa malalakas na kalaban. Why Rookie of the Year candidate? Syempre, una dyan, meron siya all-around contribution. Pangalawa dyan, may tapang sa big moments. Pangatlo dyan, may leadership kahit baguhan. At panghuli dyan, meron siyang sakto sa modern basketball. Kapag nakuha niya yan, patunay yan na world class ang Pinoy talent. Mga idol, sobrang exciting ng future hindi lang para sa Gilas, kundi para sa buong Philippine basketball. Kai Sotto highest paid at improving. Abando buhay na buhay ang athleticism. Remy Martin Europe ready.
Edgar Tamayo MVP potential, and Kevin Kiambao Rookie of the Year level sa KBL. Ang tanong, sino sa kanila ang tingin nyo may pinakamalaking impact sa Pilipinas? Comment ka sa baba. Don't forget to like, share at subscribe at i-click na din ang notification bell. Maraming salamat mga idol. Mabuhay ang Pinoy Basketball. Puso.